pala yung malunggay after nag-ulan. Ayan, ang daming uwak. Minsan isa, minsan umaabot ng 2 hanggang 3. Ayan siya, oh. Ayan pa yung isa, oh. Ayan pa yung isa sa tuktok. Ang hilig nila pumunta dyan sa puno ng malunggay. Ang taas na ng puno ng malunggay na yan. Araw-araw yan sila dyan pupunta. Tapos aalis, babalik. Ayun pa yung isa, oh. Ayan, nag-umpuka na sila, oh. Doon, oh. Sila 3 na. Ayan, 3 na sila. Kakatuwa, parang naglalaro sa puno. Dito naman sa likuran ng bahay, ayan po, may punong saging at namumunga na rin siya. Marami na pong bungang saging na ito at nakailang harvest na po sila. Hindi po yan sa amin, sa kabilang bakod. Maganda ang tanawin, puro green. So, ayan. Ang sarap humingi ng dahon para pag nagluto ng kakanin, malapit lang sa bintana. So, ayan ang bunga. Siguro pangatlong bunga na ito. Ang hahaba ng isang buwig. Ayan, dito naman taniman ng mga halaman. So, ayan po, pag ganyan ang mga tanawin ay parang nakaka-relax sa mata. Kasi, ganun daw yun kapag malabo ang mata natin, itingin lang daw natin sa paligid na kulay green at ito ay nakakatulong pag malabo ang ating mga mata. Ikaw rin ba ay may diferensya sa mata? Ayan, kayo ano gawin nyo ito pagka malabo ang mga mata? Ibaling lang ang mga paningin sa paligid na may kulay yung mga halaman katulad niyan. Sa mga puno, sa mga dahon, nakakatulong daw ito para yung malabo na mata ay medyo ma-relax.
So ayan, napakaganda po ng garden dito kahit ganyan lang yung halaman na parang saging-saging. Pag tag-ulan, masarap talaga magtanim. Kaso lang maliit lang yung bakura namin eh. Kaya tayo kung sino may mga malawak na bakuran dyan, magsipag lang tayo magtanim. Hindi lang po mga halaman kundi yung mga root crops. Kagaya ng mga kamuting kahoy, kamote, mga puno ng saging, ayan, mga ganyan. Dito sa likuran ng bahay namin, malawak kasi yung space nila kaya ang dami nilang tanim. Ayan, napakaganda ng kulay green ng mga dahon na yan. Ayan, maganda yung klase ng lupa nila dito. Mukhang matataba yung maging itatanim dyan. Nakakamiss magtanim talaga para may ma-harvest tayo, guys. Dito banda puro ganyan lang yung mga tumutubo na mga dahon. Siguro kusang nag-anak-anak talaga yan sa pamamagitan ng mga ugat ng halaman, yung pinaka-mother na halaman. Masarap magtanim ngayon dahil madalas po nag-uulan. Ayan o. May bulaklak na siya. Hindi maintindihan yung panahon ngayon. Umuulan, pis bigla na lang aaraw. Ito namang puno na ito, napakatatayog ng bawat isa. Para siyang para siyang may bunga siya na parang sa dates. Hindi ko alam anong tawag dyan. Marami po yan nakikita ko doon sa bandang Mindanao, sa may Panabo. Marami yan magkabilang kalsada. Ang haba ng tinataniman nilang yan, magkabilang side ng highway.
Hindi ko lang alam anong tawag dyan sa puno na yan eh. Kung sino nakakilala dyan sa puno na ito, pwedeng comment nyo down sa baba. At nagiging ano ba ito, yung good lumber or hindi? Maganda yung mga dahon niya, medyo pino, tapos para siyang nyog na minsan parang nipa. Ang tataas nila lahat, ewan ko ba't ang tataas ng mga puno na to. So hanggang dito na lang. Paki-comment lang guys kung sino nakakilala dito sa puno na to ha. Hindi ko kasi alam tawag dyan eh. Ayan. At salamat sa inyong panonood.